Bagong impeachment laban kay Vice Presidente Inday Sara Duterte, mga bossing. Oh, yari na. Bagong impeachment complaint versus BP Sara, pinaghahandaan ng bayan. Alam na ho natin yan. No? Pebrero. Oh. Yun lang naman po ang hinihintay dyan, mga bossing Yung 1-year ban. No? Yun lang ho, mga bossing. At eto, pihado po ako, naniniwala po ako na talagang mas magiging smooth po yung ipafile na impeachment laban kay Vice Presidente Inday Sara Duterte. Di po ba? Nung unang impeachment, ano po ba nangyari? Ano yung nangyari? Naipagtanggol po ba nila? Ano ba nila? Naidepensa ba nila yung kanilang sarili? Di ba wala naman? Hindi nga nila, natatakot nga silang lumabas yung mga ebidensya natatakot nga sila na magkaroon kahit na isang hearing lang doon sa impeachment, mga bossing. Bakit? Kita naman po natin sa mga galawan nila at kita naman po natin sa mga galawan ng mga abogado ho nila. Kung ako ho yan, tapos alam ko at narinig ko yung katotohanan na hindi naman winaldas ng Vice Presidente yung pera, naku po, hindi ako papayag na kumbaga technical ang magiging dahilan kung bakit mahihinto yung impeachment. Ipupursige ko ho na, sige, kailangan ipaliwanag natin sa taong bayan o ipaalam natin sa taong bayan kung ano ang katotohanan patungkol dito sa confidential funds na ito. Pero hindi ho mga bossing, wala. Wala silang pagpapaliwanag na inilabas kahit isa. Di ba? Ang sa halip po, sa technical sila, dumali dahil hindi ho nila kaya. Yung ano nga ho, di ba? Yung konstitusyon ng Pilipinas, mga bossing, binaboy, binaliwala. Nakasulat sa konstitusyon, dapat forthwith, agad-agad na maging impeachment court ang Senado. Pero, pinaikot tayo ni Chis Escudero, mga kababayan. Pinaikot tayo na, sige, pag-resume ng Senado, saka natin umpisahan yan. Pag-resume na po, isang linggo naman. Nung isang linggo naman, natapos naman yon, remand naman ang ibinala sa atin. Halata ho na pinaikot-ikot tayo doon. At yung mga malalaking eskwelahan mga kababayan, hindi nila pinakinggan. Yung mga malalaking mga tao na nagsasabi na dapat yan sundin ang konstitusyon. Ano pakialam po ba ng Senado doon? Sila yung nasa poder, sila yung nasa posisyon. Ano pakialam namin? Kayong taong bayan, pakiramdam ko kayong taong bayan, suggestion lang kayo. Pero kami pa din ang masusunod kasi kami ang nasa poder dito sa Senado. Pero eto ho, mga bossing, yung bagong impeachment, malabo silang makawala dito. Siyempre ho, mga bossing, yung unang mga naging impeachment kung nakalusot man sila, pihado ako, mas magiging smooth po o gagawin nilang smooth itong impeachment na ipapasa po sa Pebrero kasi nadala na po nung una Nabutasan po sila Ngayon, sinisigurado ko ho, mga kababayan, na itong impeachment na ipapasa na ito malabo na pong mabutasan pa nila. At kailangan nilang magpaliwanag doon sa confidential funds, sa pagpapatay kay Pangulo, kay First Lady Lisa Marcos, at kay Martin Romualdez. Yan naman po, di ba? Yung mga impeachment nila. At kay Martin Romualdez. Ulitin ko Pangulong Bongbong Marcos, Lisa Marcos, at Martin Romualdez. Yaan yung tatlong pinagbantaan ng Vice Presidente na sa tingin ko mahihirapan at imposible silang maipagtanggol yan. Ngayon, ang sabi dito, bagong impeachment complaint, versus BP Sara, pinaghahandaan ng bayan. Isang pinaghahandaan, yung pagtatapos ng 1-year ban sa February. Most likely, magpa-file po tayo ng impeachment ulit kasi bitin yung nangyari. Hindi natuloy sa trial, saad ni Bagong Alyansa Makabayan Bayan Chairman
Teddy Casino. At eto ho, pag naipasa yan, yari na talaga. Yung mga Mary Grace Piatos, yung mga Kokoy Villamin, yung mga dobleng mga pirma, yung iisang ballpen lang ang ginamit doon sa mga pagpirma at yung ano pa, yung iisang penmanship lang ang nakikita doon sa ilan. Halos 700, Mark Estacador, 700 na mga resibo at 400 plus doon ay walang mga pangalan sa PC, saan ba yun? Sa PSA? Oh, hindi existing yung mga nakasulat na mga pangalan doon sa 400 na resibo. Lahat ho yan kailangan nilang sagutin sa susunod na impeachment ho, mga boss Pamo, sir. At bakit ho hindi talagang magpupursige ang mamamayang Pilipino na ipa-impeach si Inday Sara Duterte? Biruin mo, eto na nga lang ho. Ngayon, panay panay pabalik-balik lang sa ibang bansa, puro bring him home lang. At tingnan nyo pa ho ito, mga kababayan, balita ng Pilipinas Today. Anak na to, isang CCTV, magkano? 212,464. Anong klaseng CCTV yan? Oh, imbis na ho, kumbaga, pamurahan, mga boss Pamo, sir, pababaan ng presyo, biruin mo, parang pamahalan pa. Pero mga boss, ako ho, nandito sa Cayman Islands, paminsan-minsan, every 3 months, pumapasok ng Estados Unidos para mamili. Kami ay mag-grocery at kung ano-ano pa, mag-shopping. Hindi ho ako nakakakita ng CCTV na halaga po na 200,000 no? 212,000 o 212,464 pesos bawat isang CCTV. Anak ng tokwa naman yan. Yung mga HD na nga ho eh. Biruin mo yung mga HD hindi ho lumalagpas ng 50,000. Mga kababayan. Mga talagang high-end pa po yun ha. Eto hindi ko alam kung saan nakuha itong CCTV na to eh. Biruin mo, 212,000 pesos. Aabot sa 212,000. No? Ang mga CCTV unit na binili ng Office of the Vice President noong 2024 ayon sa financial records na inilabas ng Commission on Audit nitong Lunes, December 1. Putrages na yan. Grabe.